At least 5 high-profile convicts detained at the Camp Aguinaldo were brought to the National Bureau of Investigation on Thursday night following reports that they were offered 100 million pesos to recount their testimonies on Senator De Lima's alleged drug links. Among those who were brought to the NBI were Herbert Colango, Rodolfo Magleo, Engelberto Durano, Edgar Cinco, and Clarence Dongail. It can be recalled that Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bear the offer for the inmates to retract their testimonies against De Lima. He said former Senator Jambi Madrigal and Laguna Representative Marlin Alonte Nagyat were behind the offer. Both Madrigal and Alonte denied the accusation. Senator De Lima also reiterated she has no personal ties with the said personalities. Sir, can you clarify, is that an affidavit or a report? A signed affidavit, sir? Parang mere letter. Parang letter to the President. Yung isa, August 4, 2016. Sir, Sir, was it just an inquiry on his part of the person who wrote the letter na saan napunta yung pera? May sinabi ba siyang saan Hindi, napunta? mahabang report niya. Isa lang paragraph yun eh. But, Sir, in-identify niya ba kung kanino na napunta yung funds? itong ginawa niyang sulat kay Pangulong Duterte, 6 na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary De Lima daw nga, doon din lang ng mga NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary De Lima. Do not be, masyado kang yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, nawawala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro accusation lamang ng walang pruweba. Katulad ni sinabi ko kahapon, pag ikay nag-akusa, dapat may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga inmates na ito'y tinakot o binayaran, tinorture? Hindi po ganun. Alam mo naman yan eh. Alalahanin mo, Secretary De Lima, Senator De Lima, ako, sinasabi mong mayroong mga taong parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary De Lima, kailanman ay ako'y hindi kita naapakan o hindi tayo nagkatalo. As a matter of fact, we are both from Sambeda. Pero ang sinasabi ko, ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa'yo, sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa Bilibid. Kaya't yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng nararapat. Yung bang hindi yung puro akusasyon, ikaw anya, President Duterte ang napapasama. Hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last na lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko alam. Actually, itong totoo. Sinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, at my instance, as Secretary of Justice. Kaya, wag niyang ililigaw ang mga tao, pati yung piluka ko eh. hindi ganoon eh. Pag yung nag-personal ka, yung tinatawag nating ad hominem, argumentum ad hominem, ibig sabihin wala ka ng katuwiran. Kaya, Secretary De Lima, sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ng akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito. Sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na investigador doon, na wala doon sa Secretary, doon sa Department of Justice. Secretary, ano po yung
masasabi niyo dun sa press con kanina ni Senator De Lima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun nga sinasabi ko eh. Kinakabit niya ako na dun sa akusasyon niya na parang hinaharas siya eh. Pero makikita naman yun doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran, o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya'y talagang tinakot o hinaras. Pero nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigong yan sa House, hindi ba makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, nakapagbiro pa nga, yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Secretary De Lima. Hindi yung daldal ka ng daldal na wala ka naman pinapresenta ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang 4 na oras na kalilipas yung riot sa Bilibid, meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng Bilibid at nagre-report sa'yo. Hintay mo muna yung report. Para ka na hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Nag-i-speculate ka. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts, Mrs. Senator. At nang yung katuwiran mo ay maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, eh lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, Secretary, yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon at ipakulong? Eh kung aamin siya, di talaga makukulong siya. Sir. Okay. So, okay. Sir, good there's afternoon. After this, the President, I think, is going to announce something or to face you. So, bilisan lang ninyo. Sir, can you give us an update doon po sa insidente sa NBP? Yung update hanggang doon pa, wala pang written report. I hope that to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na nagkasaksakan talaga eh. Any info po, bakit po nagkaroon ng insidente na gano'n, sir? Wala pa, hindi pa nag-investigate pa sila. Oh. Last two questions. Hi, Secretary. Good afternoon po. I'm Bing Habadan from the Daily Malaysia Shimbun. Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary De Lima, ay kay Senator De Lima? Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one question. Kasi nandyan na po yung presidente, nandyan na po yung... Sir, insinuation is that you ginigipit niyo sila JB and all the others who don't want to speak. O yan ang talagang kasinungalingan at wala na sa katuwiran niya. Alam kung bakit? We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong mabe-benefit? Hindi ba si De Lima? Kasi mawawala ng connect sa kanya na magte-testify. Kaya takot na takot yan eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi, ibang istorya ha, nag-aalmusal tapos sinugod siya. Hindi ko alam. Let's wait for the official report. Okay. May SAF naman, pero bakit nagkasaksakan at may shabu session despite the SAF? Eh, yun naman SAF, hindi naman pumapasok yung kinakailangan eh. Yan ang tanungin nyo sa mga ating mga inmates. Talagang very ingenious yan eh. Nakakapasok nga yung mga cellphone, yung shabu pa eh, pagkalit-lit nun. Actually, yung shabong yan, even at the latest, mayroon pang nahukay, mga 1.5 feet sa ground. Kaya Alright. talagang hindi natin alam kung saan kinukuha nila yan. Maraming salamat po. Parating na po yung presidente. Tricks po ako at sinabi niya sa akin na, Chairman, mainit ka na. Ganitong gawin. Kasi November na ngayon. Next, malapit ang 2015. Kailangan ng pundo talaga. Sure na to manalo si ma'am. Para
para sa atin to lahat. So sabi ko po ni Sir Juniel, ganito pong gawin, kukuha ka ng 30 kilos na mga big, kasi marami ang Chinese mo dito mga big time, halos nandito sila, to po. Kunan mo ng pinakabang 30 kilos to 50 kilos. Pagkatapos ng kuha, ititix mo, patix mo kay Rio, ititix mo sa akin, yung full name ng Chinese para itapon natin. So, alimbawa, pag makuha ko yung 50 kilos, ipo-forward ko yung pangalan ng buo para itapon agad nila. Sila na bahala ni Sir Ronnie Dayan, ni Secretary de Lima. Ganun po. At ang sabi ko po, pag-isipan ko po yun. Huwag ka na sabi kong pag-isipan, siyempre, isip ko, imposible naman po kung hindi ko to pa rin itong utos na itatapon ako nga meron akong 3 milyon buwan-buwan at yung big event ko pa ng 1 million, big event na show ko po ay 1 million. So hindi ko akala ko binablap lang ko o tinatakot. Sus Mariusip, nung talaga nagkatotoo, December 15, talagang kinuha kami madaling araw, ni Redbo kami. Kinuha. Tapos, pag nandoon kami sa Superintendent Office, siyempre, masakit sa aking kalooban, no? So parang grabe naman to. Grabe, hindi na kontento pa sa 3 milyon. Siguro gusto pa mas higit pa, no? So grabing utos na sa akin 50 to 30 kilos. Isipin mo yan, kung mawala na si Dilimas Director, ako namang balikan dito sa Chinese, istapa ang labas noon. Hindi mo babayaran, itatapon mo, kung wala na sila. Mag-utos ang Chinese, papatayin ako ng 50 million, 100 million, di wala din ko magawa. Di mahal ko pong buhay, hindi ako pumayag doon. So may yung nandoon namin sa Superintendent Office at para kaming mga basahan na pinupulot doon at linagay doon sa Superintendent Office, may dumaan na nakabarong. Sabi ko, sir, pwede ba makausap si Secretary de Lima? Sabihin mo, sir, si Kulangko. Ang apelido ko talaga, Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulangko. Adi, Kulangko. Sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Ay, Kulangko, sige. Kulangko naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko, Chinese na rin ako. So sabi ko, si Kulangko po, sir. Sabi na, okay. Maya-maya, mga 1 minute and 1 minute niya, pinatawag ako. Siyempre, natawag ako doon sa conference room. Sa 19 po kami, nandun sa Superintendent Office, pinatawag na ako doon sa conference room. Ang mga kasama namin doon, yung mga Bucor at mga bodyguard niya. Nandito po, no, ito po, Your Honor, nandito po si Dilima, nasa left side po ako. Nasa left side po ako. Sabi na, ganun po siya akin. Sit down daw, sit down. Sit down. Sabi ko po, dito si Secretary de Lima po. Sabi ko na, sabi niya, ma'am, pwede paluin mo yung yung security, baka marinig. Sige na, di paluin, ibulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko daw. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan, kay Junil po, payag na po ko doon, wag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, sabi ko. Ma'am, thank you po. Nandito po si Dilima, left side po ko. Ma'am, thank you po. Sabi niya, okay, ganun siya. Pagtayo ko po, Your Honor, 1 step, 2 step, nandito na po ko, at lumingon po siya. Herbert. Sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon na. Sa 19 kami, ako sinasabihan, temporary lang muna ako doon. So, ang isip ko po, 2 to 3 days na ako ibabalik na ako ng maximum. Natuluyan pa ako, hindi na ako binalik. 8 months na po ako sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik, sinulo na ni GB lahat, ni Sebastian, ang aking area sa Carcel side. Lahat. Yun po ang nangyayari po.